Paano nga ba magbuo ng ganitong simpleng solar aparato para sa 50Ah na battery na kayang makapagpagana ng mga LED lights, cellphone charger, at 12 volts na electric fan na sigurado magagamit mo lalo na sa panahon ng emergency. At meron na ring Bluetooth connectivity for real-time monitoring. Kaya kung gusto mo matutunan kung paano ito gawin, ay sundan mo lang ang video na ito. Ito ang mga pyesa na kakailanganin natin sa pagbubuo. Solar charge controller na at least 20 ampere. Pwede ang PWM at pwede rin ang MPPT. Fuse block na 4 channel. Pero 3 lang yung gagamitin natin dito. 2 piraso ng terminal block na may capacity na 25 ampere para sa koneksyon ng battery at solar panel. 12 gauge na wire para sa mga koneksyon. Silicone insulated. Pwede ang THHN o kaya ay automotive wires. Pwede rin ang extension cord. DC power jack para sa load output. Male at female. May capacity ito na 10 amperes. At 1 piraso ng switch. At gagamit tayo ng blade fuse instead na breaker. Mas mura kasi ito. Small setup lang naman itong gagawin natin. Low voltage at low current. Pero take note na hindi advisable ang blade fuse above 24 volts. Dahil ang voltage rating nito ay 32 volts lang. At kapirasong cable tray na pagkakabitan natin ng DC power jack at switch. Ibined na pala natin yung magkabilang dulo nito. At maglalagay din tayo ng USB quick charging module. Meron siyang 2 USB quick charger port at 2 power delivery port. At itong wooden board na pagkakabitan natin, pwede rin tayong gumamit ng plywood para maikabit natin itong mga pyesa na ito. Una ay i-layout muna natin ang posisyon ng mga pyesa. Dito sa bandang itaas yung charge controller, dito sa gitna yung fuse block. At sa pinakababa naman yung terminal block na connection para sa battery. At itong isang terminal block naman ay connection para sa solar panel. At itong USB charger ay dito naman sa may right side. Then ito naman para sa load output natin, yung DC power jack. Dito natin ikakabit pati na rin yung switch. Pero bago tayo magpatuloy sa pagbubuo ay disclaimer muna. Ang solar aparato na ito ay nakadesign para sa 50Ah na LiPo4 battery at 200 watts na solar panel. So ipipix na nga natin itong ating mga pyesa gamit ang tornilyo. Itong ating fuse block ay lalagyan natin ng nut sa ilalim para nakaangat siya. Dahil dito natin sa ilalim padadaanin yung mga negative wires. Yung positive wire lang kasi ang padadaanin natin dito sa fuse. Sunod na rin natin na ikabit ang terminal block para sa koneksyon ng battery. Mas maganda kasi na may terminal block para mas mabilis tanggalin ang koneksyon in case na gusto nating tanggalin. Ganun din para sa koneksyon naman ng solar panel. Sunod naman ay para dito sa load output, yung pagkakabitan natin ng DC power jack. Itong kapirasong cable tray, pwede rin naman kayong gumamit ng ABS na plastic box. Marami namang mabibilhan online at mura lang, lalo na kung gusto nyo na mas magandang tingnan at presentable. May natira kasi akong kapirasong cable tray kaya ito na lang yung ginamit ko. Next naman ay itong USB charging module. Nasa 300 pesos yata yung ganito. Although meron namang USB charger yung SCC natin, pero hindi siya fast charger. Ang bagal mag-charge.
Kaya naglagay na rin tayo ng ganito para mas mabilis mag-charge ng cellphone. At sa part naman na ito ay binutasan na natin yung pagkakabitan ng DC power jack at switch para sa mga load na i-connect natin dito. At konting tips lang mga kasolar sa pagbutas ng plastic box. Butasan nyo muna ng pilot hole bago nyo gamitan ng step drill bit para nasa sentro palagi ang butas. Minsan kasi ay sumasablay yung butas kapag walang pilot hole. Ayan mga kasolar, hindi ko napansin na baliktad pala yung pwesto ng switch. Doon na sa itaas na palagay. So wiring connection na tayo. Unahin natin yung battery punta sa fuse, punta sa controller. Itong black wire muna or negative ang una nating ikakabit. Ihihinang natin o isosolder ang dulo ng wire nito para hindi buhaghag yung hibla. Ang simpleng diskarte mga kasolar sa paghihinang ng ganitong wire ay painitin nyo muna yung mismong wire bago nyo idikit yung tingga or soldering lead. At sa wire nyo mismo idikit yung tingga, huwag dun sa tip ng soldering iron. At kapag sapat na yung init ay kusang malulusaw yung soldering lead natin para siguradong luto yung hinang at hindi siya ampaw. Then saka natin sukatin at putulin papunta dito sa terminal block. Itong kabilang dulo naman ay ikikrimp natin para maganda ang koneksyon dito sa terminal block. Ngayon ay pwede na natin siyang ipasok for final connection. Ang kasunod naman ay itong red wire o positive. So bali ay dadaan na siya sa fuse. Ikat lang natin sa tamang sukat at isosolder na rin ang magkabilang dulo.
Ganun lang din ang ginawa natin dito sa ibabang side papunta sa terminal block. So next naman ay ang connection ng solar panel papunta sa controller. Same lang din sa ginawa nating pagpiprepare ng wire kanina. Inuna natin yung negative wire connection. Isinolder yung dulo ng wire at nilagyan ng crimp connector. Siguraduhin din natin na mahigpit ang pagkaka-screw ng wire natin dito sa terminal port ng charge controller para hindi magkaroon ng loose connection. Maaring yung iba sa inyo ay naka-encounter na nagkaroon ng burn mark yung terminal ng charge controller nila. Isa nga sa dahilan niyan ay ang loose connection or hindi masyadong nahigpitan yung screw kaya lumuluwag at dahil doon ay umiinit at nasusunog yung terminal port ng charge controller. So yung positive wire pa rin ang dadaan dito sa fuse natin. So yan, tapos na nating i-wiring itong wire ng solar panel dumaan sa fuse papunta sa controller. From controller naman sa fuse at terminal block ng battery. Panghuli ang wiring sa load output natin. So unahin nating ikabit ang wiring connection para dito sa DC power jack socket natin. Yung gitnang paa or terminal ang positive dito. Itong wire na may red strip ang gagamitin natin. Ipaparallel connect lang natin sila. Sukatin natin hanggang dun sa pinakadulong paa ng switch. Doon natin siya puputulin. Itong positive wire ang dadaan sa switch at fuse natin. Yung negative wire naman natin ay walang putol. Diretso lang siya hanggang dun sa terminal port ng charge controller. Ang tatanggalan lang natin dito ng balat ay yung part na isosolder natin.
Tapos itong gitnang paa ng switch natin ang ikukonek natin papunta doon sa fuse. Then itong negative wire ang isosolder natin dito sa kabilang terminal ng DC jack. Pagdudugtungin lang din natin. Kasunod ay i-connect na rin natin itong USB charging module. Same lang din ang connection, positive to positive at negative to negative. Ngayon ay pwede na nating i-connect dito sa controller at fuse. Then ikabit na natin yung mga fuse. So mula sa battery, ang fuse papunta sa controller ay gagamit tayo ng 20 ampere, same sa capacity ng controller natin. At dito sa solar panel side, papunta sa controller, ang fuse na gagamitin natin ay 15 ampere. Considering na ganito yung specification ng 200 watts na solar panel na gagamitin natin. At sa load output side naman, papunta dito, ay gagamit tayo ng 10 ampere na fuse.
10 ampere lang kasi ang capacity ng charge controller na ito. Kaya yun lang din ang capacity ng fuse na gagamitin natin. At ang size naman ng wire na dapat natin gamitin from solar panel to charge controller ay at least 14 gauge ang dapat natin gamitin.